Hiwa-hiwa ko ngayon guys ng pork. Sasangkotsa ko lang siya. Kasi, pananahog-nahog to ng mga gulay, ganyan. Kung ano-ano pa man, nalulutuin. Mas mabilis kasi pagka ganun yung gagawin ko guys. Tapos nag-aalaga ako ng baby. Diyan siya. Kung maririnig ninyo. Yeah! Walang matatapos si mama kung maglalaro lang tayo, right? Nunak? Oh, narinig niyo. Smile siya. Ngiti-ngiti siya, oh. Etong meat na to, guys. Binigay to sa amin. Ayan. Oh, pork belly. Liempo ito. Liempo. Yung nagbigay sa amin na mabait. So, hahati-hatiin ko. Natutuwa ako guys dito sa nabili ko. Ayan. Yung pang-dried. Matagal ko nang gustong bumili ng ganito. Ang ganda pala. Mas mabilis ang trabaho. Gagawa kasi ako guys ng lumpia. Yun o, bilis lang. Dati, ginagadgad ko siya guys. Ayan, oo. Tapos may sibuyas na din. Ay! Buti na lang maganda ang technology ngayon. Kung ano-anong mga nai-invento. Sina lang pala bumili ako. Diba? Yan lang. Takpan. Mabilis ang trabaho ng nanay. Say red. I'm waiting for you to say red. Say red. Say red. Say red. Katulog na to. Nandito kami sa Urban Air. That's Dylan over there. Oops. Woo! They're flying, jumping. Come on, jump. Oops, oops, oops. Nathan's birthday tomorrow. That's why we bring them here. Oops, careful kuya. Pagod na si Abby. Hello lovely people! How are you guys doing today? I hope you are doing amazing. Sa mga bago lang dito sa channel ko guys, I am Joanne. We are living here in the US with my husband Eli together with our two kids, Nathan and Ethan. Ang pinaka main content ng aking channel before is all about baking and cooking, but this time around that I have go back to vlogging, I have shifted it into our life story, our lifestyle, to preserve our memories guys na pwedeng mapanood
mapanood ng aking mga anak in the future. And also with the hope na makapagbigay tayo ng inspiration sa ating mga viewers. Ituloy na nga natin guys ang ating kwento-kwento about sa ating buhay. I have uploaded a video guys about our struggles, our challenges guys in Dubai. And sa mga nakapanood guys nito, alam naman ninyo na hindi ganun naging kadali ang aming buhay sa Dubai. Sa mga hindi nakapanood guys, I will put the link in my description below. Please check that out if you have time. Yeah, even in the first few weeks ng paninirahan ni Habi sa Dubai guys, nung wala pa ako doon, hindi ganun naging kadali ang kanyang buhay guys. Of course, nung pumunta ako doon, mas naging mahirap kasi kailangan supportahan ako ni Habi, kailangan ko kasi guys ng pambili ng mga pagkain, pambayad sa partition, something like that. But what I'm saying guys, even yung pinaka first day ng paninirahan ni Habi doon na hindi naman siya masyadong gumagastos guys kasi nakatira siya sa dormitory and then libre yung pagkain nila, ganyan. Mahirap pa rin, hindi pa rin nakakaipon ng ganun kalaking pera kasi hindi naman guys ganun kalaki ang sahod sa Dubai. And also guys, mag-work ka sa Dubai guys sa employer mo na nagbigay sa'yo ng employment visa mo, okay? Meron namang mga racket doon guys. For example, kung marunong kang magluto, mag-bake, ganyan, pwede mong gawin yun and then ibenta mo. And then, kung may mga goods ka, for example, mga products, ganyan, pwede mo siyang ibenta or pwede ka ring mag-work under the table but I don't think that's legal, okay? Dito kasi guys sa US, as long as meron kang green card or citizen ka na guys ng bansang ito, pwede kang mag-work ng 2-3 job hanggat kaya ng iyong katawan. Ganyan, sky is the limit. Okay? Kaya naman mas mabilis ang pag-iipon dito ng pera guys. Kaya naman sinasabi nila US is a land of opportunity. Okay? Si Habi nga guys ay nag-apply siya ng green card lottery here in the US, which I will be discussing in my next video. Okay? Yeah guys, pwede naman kaming tumira sa Pilipinas and then pwede naman kaming tumira sa Kenya kasi kasal naman kami ni Habi. Pero ano nga ba guys yung pinaka main reason namin ni Habi bakit gusto naming maghanap ng bansa kung saan dun kami titira na parehas kaming ibang lahi or parehas kaming foreigner? Yes, ang isa sa mga reason nga guys is finances. Pero sabihin natin guys yung finances, kung titira kami sa Pilipinas or titira kami sa Kenya, pwede naman kaming mag-generate guys ng pera with what we have kasi nakapagtapos naman kami ng pag-aaral ni Habi. Okay, and even if hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, no, as long as ikaw ay madiskarte sa buhay, ay posibleng makapag-generate ka ng pera. Okay, it's all about, you know, yung diskarte mo sa buhay. Pero hindi ko sinasabi guys na hindi mahalaga ang pag-aaral kasi yung mga natutunan mo sa iyong pag-aaral, for example, yung endurance, perseverance, discipline mo sa pag-aaral ay magagamit mo naman yon after school, okay? Na pwede mong i-apply sa iyong buhay. Like, let's say kami ni Habi guys, hindi naman namin pinapractice yung aming tinapos. Ngayon, ay graduated education guys, pero hindi naman ako nagtuturo dito sa US. And si Habi naman guys ay hindi naman niya ginagamit yung profession niya. Although we are in a car business, yun namang ginagamit ni Habi guys na knowledge niya ay na-acquire niya to ngayon sa pagbabasa niya ng mga aklat ngayon and then yung nanonood lang siya ng mga tutorials sa YouTube. Okay? Pero guys, yeah, yung mga matututunan mo sa yung pag-aaral, sa process na yun guys, endurance, perseverance, ganyan, discipline, magagamit mo yun later on. Okay? Kaya sa mga estudyante dyan guys, pagbutihin ninyo ang inyong pag-aaral. Okay, yeah. Ang pinaka main reason nga guys kung bakit kami naghanap ng bansa ni Habi, kung saan pwede kaming tumira na parehas kaming ibang lahi is that yung we would like to avoid the difficulty guys of adjusting or coping up into one's culture or tradition and discipline or yung pakikisama namin sa aming pamilya or relatives, okay? So, kahit naman guys, parehas na lahi ay ma-encounter pa rin nila yung ganitong problem. But, iba kasi guys, kapag kaibang lahi yung napangasawa mo, it is like 1 step or 2 step harder kasi nga iba yung kanilang kultura, iba yung kanilang tradition, at ibang way rin sila pinalaki, okay? So, although guys, may mga magsasabi na sa una lang naman yan mahirap, masasanay ka din, something like that, but there is a way for you to
avoid those kind of difficulty, why not? And also, kung yung pagpunta nyo sa ibang bansa naman ay mas mapapabuti kayo, why not? Right? Let's say, for example, kami ni Habi, yung pagpunta namin dito sa US ay, sa tingin ko naman ay mas napabuti sa amin kasi we are able to work more, okay, and generate more money. And in that way, guys, we are able to help our family back home, and we are able to help other people as well na nanghihingi ng tulong sa amin. We are able to invest, okay, for our child, okay, sa kanilang pag-aaral in the future. And also, guys, here in the US, maganda ang healthcare dito. Hindi ko sinasabi na hindi maganda sa ibang bansa. Of course, sa mga first tier country, maganda rin ang kanilang healthcare, ganyan. Maganda ang technology dito, okay? If there is a chance for you to go to another country, why not, okay? Meron naman kaming mga kaibigan, guys, Kenyan, ganyan, nakapangasawa ng Pinay sa Pilipinas, and they decided to live there, and it worked for them, okay? Which is good, guys. And also, meron akong mga fina-follow na mga YouTubers nakapangasawa ng ibang lahi, okay? Indians, Ugandans, ganyan, and mga ibang Africans, and it worked for them, okay? Kung mag-work naman sa inyo, guys, and it's okay for you, why not also? It's all about between you and your husband, kung paano kayo, ano yung mapagkasundoan ninyong dalawa, okay? Sa aming dalawa naman ni Habi, guys, ito ang nag-work sa amin, and we are okay with it. And I think, guys, sa mga makakapag-asawa dyan ng ibang lahi, if you would like to go in the same nalandas, guys, na tinahak namin, itry nyo lang, baka naman mag-work din sa inyo, okay? Yeah, dito ko natatapusin, guys, ang aking vlog, and I hope, guys, na nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag ninyong kalilimutan that you are highly blessed, ayan, greatly favored, and guys, mag-iingat tayong palagi. God bless everyone. Bye.